Ayan, hi mga ka-VA. So, welcome to our episode 1 for this podcast. So, podcast tayo today para very raw yung usapan na, no? Hindi scripted. Tsaka, ano lang talaga, real talk na usapan kung ano ba talaga yung nangyayari sa loob ng industry ng pag-VA, no? So, moving forward, yung mga episodes natin, tatalakayin natin yung mga totoong kaganapan, no? Kapag isa kang VA. And for today's episode, no, gusto kong talakayin siguro, i-discuss sa inyo yung life cycle ng pagiging isang VA applicant, no? So, gusto kong i-emphasize yung tatlong bagay, no? And then may bonus pa akong isa mamaya. So, yung unang-una is yung inspiration or pagiging motivated and keeping the fire burning. Importante to kasi gusto ko i-imply sa inyo na ano man ang mangyayari sa inyong magiging VA journey, gusto ko na lagi niyong babalikan itong number 1 na to keep the fire burning or getting inspired, keeping motivated. Yan, yung mga yan. Yan yung mga cooperative word. So, ano ba ito? Hindi ba parang kapag gusto mong maging VA, nag-aasam ka maging VA, parang inspired ka kasi ang dami mong nakikitang mga videos, success stories, mga VA na kahit wala pang VA experience, nakakakuha ng client, hindi ba? Yung mga nagiging 6-digit earner, yung mga ganyan. So, gusto ko na ito yung magiging foundation ninyo, no? Every time na magkakaroon kayo ng second stage or may experience nyo yung next phase sa life cycle ng pagiging VA aspirant or ng VA applicant. So, ito yung first stage, no? Nandoon yung na-excite tayo kasi, ay, si ganito VA, ganto, ganyan. Yung mga ganon. Siguro pag-uusapan natin sa another episode, yung mga myth na parang pinaniniwalaan ng mga iba pag naririnig nila yung term na VA, no? Pero gusto ko ngayon mag-focus muna tayo dito sa life cycle na pinagdadaanan ng isang VA applicant. So, una nga yun pagiging inspired, gusto mong maging kagaya ng mga naging VA na nakakilala mo, kung paano sila gusto mong maging ganun na rin. So, inspired ka. Sumunod naman is yung mga roadblocks. Gusto kong i-anticipate ninyo na etong susunod na to na mga challenges, talagang pagdadaanan mo yan kung gusto mo talagang maging isang ganap na VA. Ano-ano to mga to? Yan yung mag-ghosting ka, magkakaroon ka ng false hope, no? Tapos, magkakaroon ka ng self-doubt, no? Wag naman, pero ako kasi that time parang muntik na ako ma-scam. Actually, parang ang na-scam na nga ako at all kasi pero hindi naman to the point na naglabas ako ng pera, hindi naman umabot sa ganun. Kaya lang sinasabi ko nga lang is kung kayo ay maghahanap or mag-a-apply sa isang job posting, ang tip lang na mabibigay ko is kung merong involved na money run for your lives, no, takbuhan nyo na yan. Huwag nyo nang pag-aksayahan ng panahon. Tayo yung naghahanap ng job opportunities. Bakit kailangan mo magbayad? Hindi ba? So, gusto kong i-emphasize sa inyo na dapat walang ganun. Isang indicator, isang red flag na hindi legit ang isang job posting or isang job opportunities ay kapag hinihingan kayo ng pera. So, no. Red flag, kapag na-sense nyo yan na may ganon, red flag po yan. Huwag nyo nang ituloy. Hindi ba? So, ngayon, itong mga sinasabi ko na roadblocks, no? Huwag nyong hahayaan na ito yung pumigil sa inyo. Kaya ako sinasabi na kailangan maging foundation nyo yung number 1. Kasi darating sa punto na kapag lagi kayong nagkakaroon ng rejections, nag-ghosting, darating yung point na mawawalan kayo ng gana. Hindi ba? Ang dami ko nakikitang ganyan sa mga FB pages, na mga VA groups na 1 month, 2 months pa lang nag-a-apply, ayaw na nila.
tumitigil na sila. So, kung nandoon ka sa point ngayon, ikaw na nakikinig nitong podcast na to, kung ikaw ito at nandito ka sa stage na to ng iyong buhay, ng iyong pag-apply, balikan mo yung number 1 na sinabi ko. Keep moving, keep getting inspired, keep the fire burning. Paano mo gagawin yun? No? Hanapan mo ng puwang or ng panahon na makapanood ka, makapag-research ka ng mga inspiring, inspirational, motivational. Madami mga video content creators dyan na nagbibigay ng mga free webinars, no? Nagbibigay ng mga talks about life na magpupush sa'yo pataas. Kasi itong mga roadblocks na to, ito yung mga challenges nyo. Tandaan nyo, ito yung magpupush sa inyo pababa, no? Ngayon, may pangbalanse naman dyan. Kailangan mo lang ng something, kailangan mo lang ng someone na mag-keep to keep you inspired, 'di ba? So balik ka doon sa number 1 na sinabi ko. 'Yun yung purpose ko kung bakit ko sinasabi na gusto kong maging foundation ninyo, yung pagiging motivated, pagiging inspired para lagi kayong moving forward, no? So ngayon, lahat naman ng mga to, yung mga challenges na to, for sure, alam ko naman na kaya ninyo, no? Darating yung time na pupunta rin kayo dun sa third stage. Yun yung pagiging successful. Diyan na ngayon papasok yung meron na kayong nakuhang client, no? Kumikita na kayo, yan. Yan yung target natin. Yan yung end goal natin, no? And hindi lang basta-basta client, ha? Ito ay long-term, premium, kahit ano man itawag ninyo, basta ang importante, good paying, hindi kayo pinapahirapan sa trabaho, hindi toxic. Doon pa lang panalo na kayo, regardless kung magkano man yung binabaon tuloy. Regardless kung magkano yung binibigay nila sa inyo as a compensation, ang importante na achieve mo yung goal mo na maging isang VA, hindi ba? Kasi walang masyadong nagdi-discuss nito online na kasi mostly, 'di ba, ang dinidiscuss nila noon, 'di ba, usong-uso yung find your why, deep why. Oo, nandoon tayo. Yes, na-identify mo yung deep why mo. Andiyan dyan yung deep why mo. Pero, bakit hindi ka pa rin nagpo-prosper? Bakit hindi ka pa rin nakakakuha ng client, no? Kasi siguro, ang hindi na-discuss is yung tamang mindset na sa pag-VA, oo, meron time na madali, kung talagang ganun ka-marketable yung skills mo. Pero may time din talaga na matagal, no, na makakakuha ka ng client. Kaya nga, ito dinidiscuss ko sa inyo yung based on my experience, yung phases na pinagdadaanan ng isang VA applicant. Yung mga stages, yung sinasabi ko nga, tinatawag ko nga na life cycle, no? Dadaanan mo yan lahat. Yung sa pagiging inspired, yun yung excited ka. Tapos, yung sa mga challenges, yung mga roadblocks, yun yung medyo mawawalan ka ng gana, which is totally normal. Hindi ka tao kapag hindi mo nararamdaman yung mga ganon, hindi ba? And then, yung last part nga is yung pagiging successful, no? And dun sa pagiging successful na part, tingin ko, bonus na lang yan, no? Hindi mo kinakailangan mamili kung saan ka talaga pupunta. Direct ba na clients or sa VA agency ba? Ako, ang masasabi ko dyan, kung saan may opportunities, go. Kasi ang dami-dami, manood kayo ng mga videos over sa mga social media. Ang dami-dami nagpapatunay na hindi naman porke sa VA agency ka na hire, hindi ka na pwede maging successful. At hindi din naman porket sa direct client ka na hire, hindi ka na may scam. Hindi ba? May mga ganun. Kaya nga sabi ko, walang masama kung sa direct client ka nakuha, wala ring masama kung sa VA agency ka. Ang ibig ko nang i-emphasize sa inyo, kung saan may opportunities, then give it a try. And then, kung tingin ninyo, halimbawa, hindi kayo satisfied sa nakukuha ninyo dun sa pagiging hired as a direct client or vice versa, then explore, hindi ba? Explore, kasi ito yung bonus ko sa inyo ngayon, yung pang-apat.
yung experience, hindi ba? Pag nadaanan ninyo yung life cycle na yan ng pagiging inspired, pagkakaroon ng experience sa mga challenges, and then bouncing back at pagiging successful, overall, ang makukuha mo dyan, nahulma ka bilang isang eksperyensadong VA. Experience, hindi ba? Experience hindi lang professionally, kundi experience sa buhay ng pagkakaroon ng experience sa pag-a-apply ng VA positions. So kahit saan ka makarating, kahit mag-upskill ka, kahit na kung halimbawa general VA ka ngayon, kahit na mag-explore ka outside sa niche ng pagiging general VA, kahit saan ka makarating, ando dun babaunin mo yung life cycle na pinagdaanan mo nung umpisang-umpisa pa lang. Hindi ba? Kaya gusto ko, ito real talk lang naman yung pinag-uusapan natin sa podcast na to, no? Kasi ayoko i-sugarcoat na, ang dali mag-VA. Hindi ganon. Walang ganon. Kahit yung mga nagsi-6-digit earners na naggagawa ng mga motivational videos nila, for sure, at some point in their lives, meron silang sinacrifice, meron silang effort na binigay, meron silang dinedicate talaga na from themselves, no, para maabot nila yung kinaroroonan nila ngayon, no? So, yun yung ibig kong sabihin na kailangan, kung nag-a-apply ka as a VA ngayon, kailangan mong maintindihan yung life cycle ng pagiging isang VA para hindi ka basta-basta umaayaw. Kasi nalulungkot ako dun sa mga nababasa ko na yun na nga, hindi agad sila nagsasucceed kasi nag-quit, 'di ba? Sinasabi ko nga sa inyo, ang opportunities hinahanap, hindi yan kusang dumarating, hindi ba? So, for sure, merong isa na magtitiwala sa inyo kahit na wala ka pang VA experience. Kaya importante na you have to present your skills better. You have to present yung buong pagkatao mo during the interview. Kasi at some point, merong client na naghahanap ng isang katulad mo. No? And wag mong ilimit yung sarili mo sa isang platform lang. Nag-apply ka, ang applications mo, puro Upwork. Eh, hindi nga nag-work sa'yo, di ba? Baka it's about time na mag-consider ka ng ibang platform like LinkedIn, Indeed, OLJ. Kasi baka yung client na hinahanap mo wala sa Upwork. Baka nakatadhana kayong magkita sa Indeed. Baka nakatadhana kayong magkita sa VA agency. Baka yung profile mo na kamatch ng isang client dun sa VA agency, nag-aantay lang ng tamang timing, hindi ba, na mag-meet kayo, na mag-match kayo. So, meron yan for sure, no? And kung meron kayo palang mga ibang mga gustong i-comment, no, about sa pag-VA ganyan, just comment it down below and tara, gawan natin, pag-usapan ulit natin, no? So, yun nga, ang sinasabi ko sa inyo is, ayoko i-sugarcoat na napakadaling maging VA. Ang sinasabi ko lang, depende yan sa effort mo, no? Paano ka magiging successful as a VA, depende yan sa effort na ibibigay mo, sa sipag mo at sa dedication mo. No po? So, kung meron pa kayong mga ibang questions, comment it down below, no? And kung nagustuhan din naman ninyo itong podcast na to, feel free po to follow this YT channel, no, VA Diaries, and sa isa pang social media sa kabila, sa T na platform, no, follow nyo, same account name naman po. So yun lang po yung gusto kong iwanan sa inyo for today, and maraming salamat sa pakikinig ng ating podcast na ito. See you sa aking next na podcast. Comment down below kung meron kayong mga ibang topics na gustong pag-usapan, gagawa natin ng episode. Thank you, bye-bye!